Hello po mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Nga po pala, babatiin ko po pala lahat po ng atin pong mga members ng atin pong pa-shoutout na kung saan ay makikita ho natin sa screen lahat ng kanilang mga pangalan po dyan. Maraming salamat po sa pag-join at pag-stay ho ninyo sa atin pong YouTube channel. So sa araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo mga kaibigan yun pong pag-config ng Globe na modem na kung saan ay i-transfer natin siya to Brazilian firmware, no? So, yung gagawin lang natin ngayon, kasi marami tayong mga kaibigan na nagtatanong, bakit daw mali yung tama naman daw yung pag-flash, pero hindi nila mapasok yung kanilang nagawang yun po kanilang na-config, o yun po kanilang na flash na firmware. So, yun nga, meron tayong isang dyan na binalik ko na lang yung bayad kasi nga po, ayaw mag-explore. Gusto siguro na tawag natin dyan, spoon feeding, Gustong ihungit sa iyang baba. So, ayun, binalik natin yung bayad para walang problema. So, ngayon may bigan, ituturo ko sa inyo kung paano natin paano mag-flash ng modem, ng Globe. So, yung model niya is nasa screen. Ayan po, may bigan. May isang firmware ng Globe na kung saan ay makikita din ninyo sa screen. Kung yan po ang mag-appear po sa inyo pong pag-type po ng browser niyo sa inyo pong sa IP address po ng Globe 192.168.254.254. Tapos yan po ang makikita ninyo sa screen, nasa screen ho natin. Ay malaking problema po yun kasi mahihirapan ho tayo doon. Pero pag ganito po maibigan yung makikita ho ninyo, pag nasalpak na po ninyo yun pong modem ho ninyo, pasokin natin yung IP address ng Globe 192.168, yung modem ng Globe, 254.254. So again maibigan yung modem ko nakasaksak na siya sa PC. From LAN 1 sa port ng modem, kung kahit saan po dyan, papunta po sa computer ho natin. Pag okay na, pag connected na, so type natin sa browser natin mga kaibigan. Okay, so wait lang. Ba't ganito yung nakalagay, info? So, uulitin ko lang mga kaibigan 192.168.254.254. Okay, set up. Click ko lamang po itong setup. Ito. So, again, maibigan, type ko lamang po 192.168.254.254. So, pag yan po yung makikita ho ninyo, click lamang po itong setup. So, pag ganito po yung makikita ho natin sa atin pong screen, ibig sabihin, pwede natin itong ma-flash o mabago ho natin yung firmware, okay? So, meron ho tayong dito, maibigan, kopya ho, ayan, may kodigo ho tayo dito. So, ito yung model na kailangan. Meron ding HG624, nagbaliktad yung number. May ibang modem na Globe na pwedeng gamit. Pwede siya na i-flash, meron ding di pwede. O gaya nga ng sinabi ko kanina. So ngayon, yung admin niya, yung username niya is admin, ito yung kanyang password. Copy lang natin mga kaibigan. O, type lamang natin yung admin. Tapos, paste natin yung password. Click login. Okay, so mapupunta ho tayo dito. Balikan natin yung So, go to security. Pupunta lang tayo dito sa security. Ganyan lang po natin mga kaibigan para mabasa ho natin. So, security, dito ho tayo. Click lang naman itong security. Tapos, pupunta ho tayo dito sa port isolation. Nakalagay po dyan, port isolation. Tapos, i-disable ho natin itong port isolation mga kaibigan. So, click lamang yung disable. Tapos, click lamang po ang apply. Yan. So, yan yung pinakauna natin na gagawin, okay? So, pag na-disconnect ho tayo, syempre, babalik ho tayo ulit sa atin pong username and password na ginamit natin kanina. So, ngayon, kasi hindi tayo na-disconnect, pupunta tayo sa, eto po nakalagay mga ibigan, go to network. So, network, click yung network, tapos click yung LAN settings. Ito, LAN settings, ayan. So, dito sa LAN settings mga ibigan, ito pong DHCP service, ito pong type niya, server, click lamang po ninyo yan, tapos i-disable natin dito.
Pag na-disable na po ninyo mga kaibigan, i-click apply lamang ho. Ito po, palakihan ho natin. Ito, click apply. Sa baba po yan mga kaibigan. Please reboot to apply. Okay, reboot natin or click natin yung okay. So, done na po tayo mga kaibigan. Pag hindi po na off yung inyong modem, tuloy-tuloy po ang modem ho natin, ay no need na po na i-reboot ho natin yung system or yung atin pong modem mga kaibigan. So, next natin gagawin mga kaibigan is, ganito na po yung ating gagawin. Pupunta lamang ho tayo dito sa management. Ito, click lamang ho itong management. Tapos, device management. Tapos, click lamang ho natin mga kaibigan itong local upgrade. Ito, local upgrade. Tapos, click lamang ho natin yung choose file. Madadownload ho ninyo mga kaibigan sa baba ho ng ating video, sa description ho natin. Tapos, syempre, mag-like ho kayo ng ating pong video, mag-share ho ng ating video, at mag-subscribe na din kung kayo po ay baguhan pa lamang po sa ating pong YouTube channel. Ibibigay ko po sa inyo mga kaibigan yun pong password. Pagkatapos ho na panoorin nyo ninyo, bisitahin nyo po yung aking pong Facebook store at hingin po ninyo yung password mga kaibigan. So, click lamang ho natin yung choose file. Tapos, meron ho ditong, ito po yung mga, mga kaibigan, yun pong guide ho natin. Globe, kung Globe ka man, or PLDT. So, again, Globe yung gamit natin ngayon. So, click lamang ho ito. Click, or double click, or open. So, automatic maibigan na mag-upgrade po yan. Okay, so, napakadali lamang po mag-upgrade. Hintayin lang natin, wag po yung i-off yung pong modem po ninyo maibigan. Hintayin lang natin na matapos po yan. Or maging successful po yan maibigan. Kasi nga po, marami ho talagang mga kaibigan natin na nagpo-problema pagkatapos mag-flash nila. Nag-chat sa akin, hindi ko agad ma-replyan kasi nga po busy nga ho tayo. Yung iba galit, yung iba nagagalit sa atin, walang problema. Basta mga kaibigan, may panahon din po tayo na ituturo po sa inyo, yung ano. So ganito mga kaibigan, tapos na po siya. Kung i-click po ninyo ito pong IP address ng .254.254. Ito pong IP address ng Globe kanina is hindi na po ma-open po yan. So, try ho natin maibigan ng yun pong sa Brazilian. 192.168.1.1. Yan na po yung IP address na bagong IP address maibigan na. Click natin yan. Kung wala pa po siya, ibig sabihin, kailangan ho nating i-reboot or kailangan muna nating i-off yung atin pong modem maibigan. Tapos, balik lang ho natin. Kung nga pala maibigan, bago nyo po gawin yung atin pong pag-flash ng firmware, kailangan nyo pong munang i-reset yung inyong modem kasi nga po may mga may mga na-set up na po dyan or na-config na po dyan. Hindi kasi natin alam kung saan galing yung atin pong modem maibigan, lalo na kung bibilhin lang natin yan sa mga nagbebenta na second hand, di ba? Kasi hindi ko alam kung may brand yun yan, pero lahat kasi ng ating binibili is second hand. Mas mura kasi maibigan, mas makakatipid ho tayo. So ngayon, pag na-connect na natin, na-off natin, na-on natin, so balik tayo sa doon na yun pong gamitin natin yung sa Brazilian firmware na IP address. So 192.168.1.1, click lamang natin yan. Kung wala pa din, wait lang natin mga kaibigan ha. Punta lamang ho tayo sa yun pong sa Globe. So, kung wala po siya, eto, wala din po. Paste natin. So, wala din po siya maibigan. Try natin na baka tama pala. Baka naka-static ho tayo. Ayan, wala po. Hindi po tayo naka-static. So, 192.168.1/.3 192.168.1.1. Ayan mga kaibigan. Kopyahin nyo lamang po yung ating ginagawa. Balik tayo dito kung makakapasok po tayo. So, gawin natin ngayon mga kaibigan is pupunta lamang po tayo dito sa browser na ito pong ginagamit natin minsan kung hindi natin mapasok sa Google Chrome. So, try natin dito. 192.168.1.1. Try lang natin kung mapasok natin dito. So, di pa rin natin mapasok mga kaibigan. Try natin ulit na disable yung static.
So, click natin ulit yung IP address. So, try natin mga kaibigan na ilipat yung port. Try natin na ilipat yung port. At sana ay mapasok natin mga kaibigan, ano? May mga pagkakataon kasi na ganito yung mangyayari. Hindi ho agad natin mapapasok yung ano, yung kanyang IP address. Pero try natin mamaya mga kaibigan sa iba kong ano. Dun sa laptop mga kaibigan. Try ko dun sa laptop kung okay ba yun. So wala pa yun. Try natin i-off ulit mga kaibigan ha. Yan, try lang natin na i-off yung ating modem muna. Kailangan pa ng ano. Kailangan niya pa ng mataas na panahon para ma-open natin yung modem natin. Mataas na panahon. So ayan mga kaibigan, need lang pala na i-off natin yung atin pong modem. Dalawang beses natin na in-off yung modem natin mga kaibigan kasi nahirapan tayong pasukin kanina. So yun lang lamang po ang ating gagawin. Sa mga kaibigan natin dyan na first attempt or first nyong ma-open yung IP address or na browse ninyo, tapos hindi ho agad na open, yun yung gagawin natin. I-explore lang na ho natin. Wag po agad kayo magtatanong sa iba na hindi nyo naman po na-explore agad kung paano siya i-open, di ba? So, ganun lang pala. I-off, tapos on, off, and on. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Ganun lang ka-basic. Pero kung hindi talaga ma-open, so doon na kayo maghumingi ng backup o support doon sa mga tao na kilala ho ninyo. Kasi lahat ho tayo kasi mga kaibigan ay busy. Busy ho talaga tayo. So ngayon, yung iba, ganito na. Napasok na nila. So yung ginawa nila is admin. Tapos kinuha nila yung sa PLDT na password. Halimbawa, admin. Tapos, password sa PLDT ginamit. Nag-login sila. So ang ginawa, ang nangyari is username or password is error. So ibig sabihin, mali po yung password na ginamit ho natin. Dapat dito ho tayo sa globe. So, admin, tapos ito yung kanyang password. Yan, click copy. Magkaiba ho yung password sa modem ng PLDT at sa globe. So, password, lagay natin dyan, copy-paste natin, tapos click login. So, ayan mga kaibigan, nakita ho ninyo, napasok ho natin yung bagong firmware, Yung pong super admin ng ng modem na ito. Yan, naka-Brazilian ho tayo, pwede na ho natin gamitin to sa atin pong tawag dito sa atin pong kung saan natin gagamitin. Okay, so yun po mga kaibigan, yun pong akin pong ibabahagi sa inyo. Kung gusto nyo po na humingi ng password, bumisita ho kayo sa akin pong Facebook store at basahin ho nyo yung description mga kaibigan. At nang sa ganun ay makakatulong din po kayo sa akin kahit ganun naman po yun pong ibibigay nyo na tulong sa akin mga kaibigan. Hindi naman po pera po yan. Just click lamang po. I-click lamang po ninyo yung i-click po dyan kung ano po yung sinasabi po dyan sa description. So again, kung kayo po ay baguhan sa atin pong YouTube channel, mga kaibigan, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video, at saka pa-subscribe na din po, pa-hit po ng ating notification bell, i-click ho ninyo. Yun pong atin pong notification bell para maging aware ho kayo sa lahat po ng atin pong mga bagong video tutorial na i-upload po mga kaibigan. Okay? So i-try ko po mamaya or ilalagay ko po dito mismo sa video na ito yun pong isang yung pinakita ko sa screen na hindi siya pwedeng i-flash. I-try ko siyang i-reset. Kung pwede, idudugtong ko sa video na ito. Pero kung hindi siya pwede, ibig sabihin hindi ho talaga pwede mga kaibigan. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and God bless us all.